Sa ulat na pagtaas ng rate ng visa refusal sa Canada, ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ito? May posibleng remedyo ba? Kapag tinanggihan ng immigration ang aplikasyon? Ang report mula kay Rhea Santos. One strand of hair, Rhea, sometimes na nawala sa lugar, dati-rati papatawarin ng officer, paminsan bibigyan ka pa ng request letter. Ngayon, hindi na talaga. Higit 65% ang itinaas ng refusal rate sa study permit sa nakalipas na 2 taon sa datos na naunang iniulat sa Toronto Star. Ang refusal rate sa post-graduation work permit at work permit extension dumoble rin. Sa datos ng gobyerno, maging sa aplikasyon sa permanent residency, tumataas din ang pagtanggi. Ayon sa immigration lawyer na si Lou Jansen Dangzalan, malaking impluwensya sa pagtaas ng visa refusal rate ang inilabas na immigration levels plan ng bansa. Hindi masama na humingi ng tulong, lalo na ngayon na kahit na perfect at gamay na gamay ninyo yung proseso. Hindi porket nakalusot kayo sa DIY noon, ay ibig sabihin makakalusot ngayon, lalo na ngayon na mas tight ang scrutiny ng immigration. They're looking for reasons to refuse dahil meron silang marching orders to reduce the number of temporary residents in Canada. Matatanda ang ipinangako ng Ottawa na ibababa nila ang bilang ng temporary residents sa 5% ng kabuoang populasyon ng Canada sa loob ng 2 taon. 20% tapyas naman pagdating sa bilang ng mga permanent resident. Kung nakakuha ng refusal letter at naniniwalang di tama ang desisyon ng immigration officer, magsumite ng request para muling tignan ang aplikasyon. Pag nakakita sila ng opportunity to refuse you, napang ka lang. They demand perfection. What are your first options? First of all, get your application reviewed. Potentially, pwede kayong mag-request for reconsideration, especially if the officer's errors in the application are glaring. And if they have released your refusal letter with partly the reasons of the officer, alam ninyo kung ano yung pinupunteriya ng officer sa refusal ninyo, pwede ninyong isama yun sa inyong reconsideration request. It sounds self-serving, but consult experts at that point. Honestly, even at the time of application, hindi masama na humingi ng tulong. Payo ni Dangzalan sa mga nagpaplano, pag-isipang mabuti kung may kinabukasan nga ba sa Canada sa panahon ngayon. Naniniwala raw siyang magbabago rin ang direksyon ng bansa kinalaunan pagdating sa immigration. Healthcare, French, construction, trades. I would use those four as in that particular order. That would be like the currently like across programs. These are the general outlines of like what the priorities are across different programs. Kung hindi ka nagtatrabaho sa in-demand occupation, your chances of survival in Canada to transition to permanent residence ay medyo malabo talaga. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.